In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskreba at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang ikalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpakakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang Romano Katoliko sa paggunita sa pagkarina ng mahal na Birheng Maria. Sa Gospel ngayon, malinaw ang paalala ni Jesus. Huwag lang nating sabihin ang tama. Dapat ginagawa rin natin ito. Hindi sapat na mahusay tayong magturo, mag-post ng Bible verse, magsimba, magdasal ng rosaryo, o magsabi ng God bless, kung sa aktual na buhay ay kabaliktaran naman ang ating ginagawa. Bilang isang Romano Katoliko, magandang tanungin ang sarili. Makikita ba sa akin na sumusunod ako sa utos ng Diyos? Nakikita ba sa pamilya ko, sa trabaho ko, at sa pakikitungo ko sa kapwa, nananatili ako sa pag-ibig ni Kristo? Hindi naman kailangan maging perfect. Ang mahalaga ay sincere tayong nagsisikap magbago
at maging saksi ni Kristo. Minsan ganito tayo sa simbahan, love one another. Paglabas ng simbahan, ay siya, huwag na lang. Sa pamilya, magpatawad tayo dahil sabi ni Jesus. Pero kapag may hindi nagbalik ng hiniram, Lord, bigyan mo po ako ng patience. Pero sana, siya rin bigyan mo ng pambayad. Sa trabaho, integrity is important. Pero kapag may maliit na pagkakamali, hindi ko po alam. Baka system error. Sa social media, mahaba ang caption tungkol sa kababaang loob. Pero kapag hindi na-like ang post, wala man lang appreciation. Sa politika, maraming nagsasabing para sa bayan. Ngunit ang tanong ng gospel, para kanino ba talaga ang paglilingkod? Dahil ayon kay Jesus, ang tunay na dakila ay hindi iyong pinakamataas ang titulo o pinakamalakas ang kapangyarihan, kundi ang taong marunong maglingkod. Kaya, hindi lamang sa simbahan nasusukat ang pagiging Kristiyano. Nasusukat ito sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa pakikitungo sa kapwa, at maging sa paraan ng paggamit natin ng ating posisyon at kapangyarihan. Si Maria, halimbawa ng mapagkumbabang lingkod. Sa paggunita natin sa pagkareyna ng mahal na Birheng Maria, makikita natin na ang tunay na kadakilaan ay hindi tungkol sa titulo. Si Maria ay naging dakila dahil sa kanyang kababaang loob. Pagsunod, pananampalataya at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong, ako ba ay naging halimbawa at saksi ni Kristo sa aking pamilya at kapwa? Kapag may problema, ako ba ang unang umiiwas? Unang tumutulong? Kapag may nagkakasala sa akin, marunong ba ako magpatawad kung may nangangailangan? Nagbibigay ba ako kahit maliit lamang? Kapag may pagkakataong mamumuno, marunong ba akong maglingkod? At kapag walang nakakakita, ginagawa ko pa rin ba ang tama? Dahil ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi lamang nakikita sa ating sinasabi, kundi higit sa lahat sa ating ginagawa kapag walang nakakatingin, manatili sa pag-ibig ni Kristo. Sa panahon ngayon na maraming dibisyon, galit, fake news, personal attack, inggitan at pag-aaway, napakahalaga ng paalala ni Jesus. Stay in Christ's love. Hindi ibig sabihin na wala tayong opinyon. Maaari tayong hindi magkasundo, pero hindi kailangan mawala ang respeto at pagmamahal. Hindi kailangan manalo tayo sa bawat argumento.
Minsan, ang tunay na panalo ay ang marunong tayong manahimik, umunawa, magpatawad, at gumawa ng tama. Bilang mga Kristiyano, maging saksi tayo, not perfect people, but people who continuously try to live according to Christ. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan mo kaming mamuhay hindi labang ayon sa aming sinasabi, kundi ayon sa aming ginagawa. Gawin mo kaming tunay na saksi ng iyong pag-ibig sa aming pamilya, sa trabaho, simbahan at komunidad. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, matulungin at tapat. Ilayo mo kami sa pagiging mapagkunwari, mapagmataas, at puro salita lamang. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Berheng Maria, aming ina at reyna, manatili nawa kami sa iyong pag-ibig at maging instrumento ng kapayapaan at kabutihan. Panginoon, hinihiling namin ang kagalingan ni na Monsignor Ismael, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Mary Ann, Raymark, Abigail, at ng buong pamilya. Pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman physically, emotionally, at spiritually. Bigyan mo sila ng lakas, pag-asa, kapayapaan at agarang kagalingan ayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain at gabayan mo ang lahat ng mga kaparian, ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, Father Darwin, mga obispo, aming pura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng naglilingkod sa iyong simbahan. Gabayan mo rin ang pamalaan ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, Kongreso, aming gobernador, mga mayors, at lahat ng mga lingkod bayan. Bigyan mo sila ng karunungan, katapatan, malasakit at pusong tunay na naglilingkod sa bayan. Panginoon, tanggapin mo rin sa iyong kaharian ang aming mga pumanaw na mahal sa buhay at mga taong aming ipinagdarasal. Kabilang sina Papa Francisco, Padre Cesar, Ami, Rina, Jared, at ang lahat ng kaluluwaan ng mga yumao. Kaawan mo rin ang mga makasalanan at ilapit mo sila sa pagbabalik loob at sa iyong pagmamahal. At higit sa lahat, iligtas mo kami sa unos, kalamidad, sakuna, sakit, at anumang panganib. Ingatan mo ang aming pamilya, komunidad, at buong bansa. Mahal na Berheng Maria, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Jesus, tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging tagasunod at saksi nito. Idinadalangin ko rin, Panginoong Hesus, ang lahat ng kumukuha ng pagsusulit ngayon, buwan, lalo na si Faith na naghahanda at kukuha ng nursing board examination, at ang lahat ng mga kumukuha ng kanilang board exam, licensure exam, entrance exam, at iba pang mahahalagang pagsusulit. Bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip, magandang memorya, sapat na kaalaman, kapanatagan ng kalooban at tiwala sa sarili. Alisin mo ang kanilang kaba,
takot at pag-alala. Gabayan mo sila sa bawat tanong at tulungan mo silang maalala ang kanilang mga pinag-aaralan. Panginoong Hesus, naway pagpalain mo ang kanilang pagsisikap at ipagkaloob mo sa kanila ang magandang resulta at makapasa silang lahat ayon sa iyong banal na kalooban. Lalo na si Faith, naway samahan mo siya sa kanyang nursing board examination at ipagkaloob mo ang kanyang pinapangarap na tagumpay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoong Hesus, ang kanilang kinabukasan. Naniniwala kami na sa tulong mo, sa kanilang pagsisikap at sa biyaya ng Diyos, magiging matagumpay ang kanilang pagsusulit. Amen. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!